Wala dito, apat na yan, yung mga rebar cage na nakatirik hanggang doon. So kaya pala malalayo yung distance ay magdidrill pa sila dyan sa may gitna nito. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Magandang umaga mga kasikap, welcome po sa panibago na naman nating update ngayong umagang ito, araw po ng Biyernes, ika-11 na po ng Hulyo taong 2024 at ikapito at kalahati na po ng umaga. At dito po tayo ngayon mga kasikap sa kaba ng EDSA southbound at mag-update po tayo ngayong umagang ito dito sa MRT7 Elevated Turnback Guideway sa West Avenue. So wag na po natin patagalin to, tara let's go! Ito po yung lagay ng traffic po dito sa EDSA ngayong umagang ito, no? Dito po tayo sa southbound lane. Mula dito, tanaw natin dun sa unahan, no? Sa dulo, North EDSA Station, MRT7. At ayan, kakanan na po tayo dito. Dito tatawid yung elevated turnback guideway sa part na to ng EDSA. Sa kapila yung northbound, dito yung southbound. Paramount po ito, ano? Unified Grand Central Common Station sa unahan natin. Ito yung footbridge, tawiran sa SM North EDSA, ganun din dito. At dito sa dulo, ito na po ay yung mga frame set na yan na naglalaki ang mga GI. MRT7 project, board filing machine works ongoing along West Avenue. Nakalagay dito na signage. Wala pa rin nakatirik dito sa harapan, sa pinakauna na rebar. Tapos dito sa pangalawa meron na. So ano na to dito? Apat. At ang lalayo nga ng distance, no? Siguro ang gagamiting mga girder dito ay steel box girders. Pang long span po kasi yan. Yung naman, ang distance, ang lalayo, no? Tama nga yung sabi ni Sir na bakit ang lalayo ng mga distansya. Pag hindi unibridge ang gamitin or di kaya steel box girder, ayun yung mga pag ginamitan kasi nila ng konkretong girder dito, medyo alanganin, no? Kasi ang lalayo. Meron pa magdidrill pa sila dito sa bawat pagitan. Ayan, meron pang ano eh. So dadagdagan pa nila yan. Merging traffic ahead. So ayan, meron pa pala sir, magdidrill pa sila dito sa may mga gitnaan yan, kaya malalayo yung distance. Ito kakatirik lang, oh. Meron pang mga suporta. Tapos nandito na sila sa part na to. Ayan, oh, dito sa may takip sir. Yan sa may mga takip na steel plate sir, i-drill pa nila yan. So nandito na yung Trevi. Sila po yung nagdidrill dito, no? Ito yung pile boring machine. Yan, o. U-turn slot. So dito tayo mag-U-turn para makakita natin na kabuuan. Yan, ito yung barracks nila dito. Inakala ko yung barracks nila nandoon, hindi pala. Parang ano pala yun, batching plant. Hindi na tayo didiretso doon sa may Examiner Street. Dito na ako mag-U-turn. Bagong gusali lang din po, may mga glass yung wall. Wala na ding mga steel pole parts ng street light na lilipat. Ito yung parang batching plant nila dito. Ito ata yung nag-ano ng mga tambakan nila. Kasi wala silang ano dito, open to night container tanks. Baka dun yun. So dinaanan lang po natin to dito kung ano na yung update. Yan. Wala dito, apat na yan, yung mga rebar cage na nakatirik hanggang doon. So kaya pala malalayo yung distance ay magdidrill pa sila dyan sa may gitna nito. Mga pagitan na yan, may mga nakalagay na steel plate bar. Yun o, bilog yung pinapala ni Sir, dyan sila magdidrill pa. So nagtaka nga din ako bakit ang lalayo ng distance.
Ayan o, meron din ilog dyan. Sa mga pagitan na ito. May purpose yan kung bakit nila tinakbangan yung isang hindi nila pinagsabay-sabay. O yung dikit-dikit na drill para may space. Yung mga machine nila. Kagaya nito, ayan. Ayan. Ito na yung next na yung bilog na yan. Ayan, meron din silang bentonite mixing tank dito. Ayan sa taas. Nagmi-mix ng bentonite slurry at saka yung parang pag nagdi-drill sila, nahaluan nila. Ito, wala pang rebar cage na nakatirik po dito. Ito yung pinakadulo. Tapos para mount na yan dyan. Dito naman sa unahan natin, ito, gagawin dito ay portal. Ayan, dalawa yung pier niya kabilaan. So hindi pa naumpisahan. Yung sasalo dun sa kabila, ayan, may rebar cage na yan, pero hindi pa napuporing. Unified Grand Central Common Station, nandito tayo sa ilalim na bahagi niya. At sa ilalim niya, mayroong tatlong magkakabukod na napapaikutan ng mga rebar. Ayan, pahaba siya, no? Ayan yung ginagawa dito ng BF Construction. Tapos sa kabila din, ayan, may mga heavy equipment na sila doon. Maliliit nga lang. At doon ay mga tauhan ng BF Construction. Doon sila nagpo-focus. MRT3 North Avenue Station. At ito naman yung P2P Bus Station North Avenue. Konti lang yung mga pasahero ngayon dyan. Okay, karera kayo habang maluwag pang EDSA. So kaya medyo hindi gaano matraffic dito sa EDSA. Dahil nga doon sa ginagawa sa JP Kamuning, yung pagre-rehab ng flyover, nire-retrofit nila yung kabuuan sa ilalim, mga pier columns at yung mga girders. Bilang QC, operational na po ito, P2P Bus Station. Tapos Ayala Land, Curtis North, dito sa kaliwa. Ayan naman yung Abida Towers. At ayan yung Metro Manila Subway, Quezon Avenue Contract Package 102. Kasama niya dyan yung East Avenue Station. Yan, nakikita ko dyan, mga heavy equipment nila. Ayan yung mga core drilling rig, tapos yung mga crawler crane. Ayan yung mga nangungunang equipment dyan, yung mga matataas. Ayan naman yung papuntang Espanya, napaka-traffic. Tapos sa kabila naman yung mga patungong Quezon City, no? Quezon Memorial Circle sa City Hall, Commonwealth. MRT3 naman ito, Quezon Avenue Station. Tapos sa baba niya lang yung P2P Bus Station. Meron na rin siyang dito, ayan, yung tawiran, footbridge dito sa southbound at northbound, kaya hindi na kayo mapapagod na umakyat sa stasyon mismo ng MRT para dun magaling at sumakay pababa dito sa P2P. Ayan mga kasingkap, dito na po nagtatapos tong video natin ngayong umaga, araw po ng Biyernes, ika-19 na po ng Hulyo ng 2024. Maraming salamat, magandang umaga. God bless po sa ating lahat. Sulatan ko lahat ng mga